At the same time, yung ugali sa China, kapag meron silang kalaban na external, kinakalimutan nila yung galit nila sa kanilang gobyerno. Normally, nagkupan sila. Nag-unite yung kanilang pagka-nationalistic. Yun ang medyo nagiging priority. Kaya very important kasi nung si Xi Jinping, nag-presidente yan sometime during the time of Pinoy. Pumasok siya, gusto niya makonsolidate ang Chinese people sa Communist Party of China. In China, the highest power there is the Communist Party, pati gobyerno under the Communist Party of China. So gusto niyang makonsolidate yung loyalty ng China. Kaya very important for him na makakreate siya ng external enemy. Napili niya siyempre for dahil sa location natin. Number 2, yung image ng mga Amerikano sa China, hindi maganda. Tapos ang pinalalabas tayo pinaka number 1 puppet ng Amerikano, di ba? So that's another one. Third, kakailangan na makontrol yung parts of the Philippines kung gusto nilang bawiin yung Taiwan. So kaya ang daming reason bakit hinaharas tayo ng China today. Gusto nila ipakita. In fact, during the time of Pinoy, sa mid-term ni Pinoy, in-announce na nung bagong presidente that we are China's number 1 enemy. Dineclare yan, the Philippines is China's number 1 enemy. Kasi ang tingin nila, maganda tayong target eh. Madali tayong talunin. We're weak. Kaya tayo continue na, kaya ako, ang prediction ko dyan, yung harassment sa West Philippine Sea, tuloy-tuloy yan. At the same time, kung sakalit magkaroon ng masubo sila, they want to make sure na properly infiltrated ang Pilipinas. Dalawa kasi yung when China thinks of controlling a particular country, dalawang puwersa ang ginagamit nila. One is the official Chinese government. The other one are the crooks. Yung mga masasabang loob. Yun. Unfortunately for us, that's why I'm very angry. Kulang sa respeto yung China sa atin. So you can see already kung anong pwersa ang ginamit eh. Ang pwersa ang ginamit sa atin, mga triad, yung mga masasamang elements, yun ang ipinapasok sa China. And you can see that very evident yan. Pagpasok sa China, talagang gambling, tapos kung mamili ng lupa, tinatarget yung ang masama sa atin, I think we are, kung titingnan natin, ang infiltration nila very effective. Napasok tayo ng gusto. All the strategic areas ng Pilipinas, napapaligiran ng lupa na binili ng China. Ako, isa ako sa nagkasala dyan, nagbenta din ako ng lupa. Hindi ko alam eh. Hindi pa na, ngayon, malinaw na kasi ngayon, di ba? Kita natin. So these are alarming developments. Kaya, maaaring hindi tayo aatakihin agad. Kontrolado lang yan. Haharas tayo. Kaya yung kung napabasa yun sa the articles I'm writing about China, ang major emphasis ko doon ay kailangan naman pag-usikapan natin yung respeto tayo as an issue. Wala tayong ginagawa para ma-respeto tayo. Ang image ng Pilipinas, corrupt. Diba? Madali sugulan. Basta pera, okay na. Yan ang tapos, very sad.
when they look at our people, they always see a people, utusan lang ng mundo ang Pilipino, di ba? Yun ang tingin sa atin. So the appreciation of the world when it comes to the Philippines is, pagkamat hindi sinasabing diretsahan sa mukha natin, medyo mababa. Kaya pagka nakikipag-deal sila sa atin, yung mga dialogue, nakikita mo naman ang itsura ng treatment sa atin, di ba? Kung kayo mag-a-abroad, nakikita nyo naman na pagkapapasok ng immigration, yung ibang countries, iba yung pila ng Pilipino o sa pila ng iba. Kasi maingay daw tayo. Kaso ang gulo natin. mga media, talaga ganyan ang ugali dyan, they're very loud. Yan ang tingin sa Pilipinas. This has to change. Sabi ko ngayon na may pagkakataon pa tayo kasi ang strategy ng United States, which they are sharing with Japan, Korea, South Korea, Australia, New Zealand, their major strategy is what you call deterrence. Deterrence means, sinasabi nila sa kalaban, huwag kang basta-basta aatake kasi baka mas madamage ka pa kaysa sa akin. Yun ang deterrence ng US. That's why overwhelming yung, if you notice, about 5 of the aircraft carriers of the United States are already flying out of part of the world. Okay? Pinapakita sa China yan, huwag ka magkamali. Dahil hindi biro ang tatama sa iyo kapag inatake mo, for example, the Philippines. Kaya ako naniniwala at this point that the US hinihintay niyang kumilos ng China. Makuwian niya. And China knows this. So this is the reason why hindi tayo masyadong delikado at this time. I think the deterrence strategy of the United States is working. Kinakabahan din yung China. Tapos, nangyari pa sa Ukraine. Di ba? Yung Russia, akala niya, 1 week tapos yung Ukraine. But because the United States are supplying them with weapons and the other Western countries are helping also, tingnan mo naman yung Ukraine. Talagang hanggang ngayon, hindi pa talo-talo, more than 1 year na. So that's important. Dito sa atin sa Pilipinas, I think we have to show something similar to that. Alam mo, we have a very important asset in the Philippines. Thanks to the church. Thanks to the church. Di ba pinawalan niya yung birth control? Bawal yun eh. Because of that, dami-dami natin kabataan ngayon. This is a unique asset of the Philippines. We have more than 21 million young people of the right age now to be trained for battle if necessary. We have 21 million. Kahit sa China, kaya tapatan. Kasi ang standing army ng China, 5 million lang. So kaya nating i-level yan. Kaya ang aking recommendation, bagamat medyo difficult, sabi ko dapat i-restore natin ang mandatory military service in the Philippines for now, during this time that we are under. So, kung bigyan mo ng military training ng ating young people, kakatakutan yan. Ire-respeto yan. Kasi hindi lang naman ang tunay na bakbakan in war, hindi lang naman palakasan ng weapon system yan eh. Ang tinitingnan dyan yung quality ng tao. What kind of people are we? What kind of society is the Philippines? Do you love your country enough to offer your lives to defend it? Yan ang mga tinitingnan eh ng mundo. How do we show that? Kaya ako, umigikot ako sa mga kabataan ngayon. And I thought for a while that our young people are different from when we were young. We thought that during our time, the 60s, di ba, buong mundo, the young people rose up and questioned the aims of their particular societies. That happened during our time. And we're thankful. Kami ako, pinukto ako ng mga seminar nila, Father Blanco, Father de la Costa. Sorry, ako na napasukan namin because this was the time when
napasok ako sa aktivista at the time when the Chinese attempt to control Indonesia failed. Natatandaan nyo si Sukarno. Sukarno family was adopted by the Chinese na sila gagawin tuta nila o kontrolado Indonesia. Ang masama, nagkasakit si Sukarno. So hindi, nawalan sila ng magiging presidente sa Indonesia. So nung medyo nakita nila marapit nang mamatay si Sukarno, ang Chinese Party, yung Communist Party, in-escalate nila yung kanilang schedule. So, they wanted to take over Indonesia. They killed all the generals of the armed forces of Indonesia. Pero may nakalusot. Si Suharto. One general survived that murder of the officers of the armed forces of Indonesia. And Suharto counter-attacked. He massacred all. More than 1 million of communists were killed in Indonesia during that time. You see, yung plano ng China sa atin is very old. Noong panahon ng Suharto, they trained 2 individuals to, yung isa sa Pilipinas, isa sa Indonesia. Yun ang magiging parang political officer ni Suharto yung nasa Indonesia. Dito sa atin, ang tinrain, do you know who? Mr. T. Joe Masison. Joe Masison is trained to control the Philippines. Kaya siya yan. Kaya, sorry mga taga-Davao. It's okay. Noong pa nga yung pinaplano na, alam mo yung pagtakbo ng presidente ni Indigo, 2010 pa ang pinaplano na yan. Tatakbo na sa presidente si Indigo ng 2010. Yun ang gusto ng China eh. Gusto ng China, simulan ng control sa atin. Tatakbo si Indigo ng 2010. Ang problema, namatay si Cory. Cory, naging problema si Pino eh. Kaya hindi pwedeng labanan. Kaya si Pino yung muna, tapos si Indigo. Yun ang nangyari sa atin. Ngayon, yung gusto ng Chinese Party, simula kontrolin ang Pilipinas. Thanks to 2 things, hindi tayo na-control. Number 1, yung COVID. Dahil sa COVID, hindi natuloy yung plano ng China to destabilize not only the Philippines, but the whole of Southeast Asia. Pupuntuloy nila yung ASEAN. In fact, yung mga katulad kong retired in the region, yung mga counterpart ng mga national security advisors, we were meeting. Na-observe namin before COVID ito, mga months before COVID. Ito yung mga dating mga communist na patay na. I mean, many communist parties in ASEAN are already dead. Wala nang organisasyon yan, tapos na yan. Pero dito nagkaroon ng maraming pera. Right? Tapos they are donating money and arms to all groups that are militant, that are terrorists, mga Muslim na grupo, binibigyan nila ng siya. Gusto guluhin ng ASEAN eh. Ang maganda lang yan, nagkaroon ng COVID, tigil lahat yan. Tigil lahat. And then, dito sa atin, remember the first few weeks of Digong when he was president? Di ba dinideclare pa ni Digong na siya na ngayon ang leader ng NPA sa Pilipinas? Remember that? I am the one. Because ang gusto gawin nila ay Basco. Ay, former priest, you know eh. Basco. Bohol. Sabi ang plano nila dyan ni Basco, whether with the Communist Party of China, ang pagkontrol sa Pilipinas, katulad ng model ng China, dapat ang partido ang siyang magpapatakbo sa Pilipinas, and that's the Communist Party. Ngayon, kailangan si Digong ang maging leader ng Communist Party of the Philippines. Siya rin ang dapat head ng NPA. In the beginning, that was being attempted. If you remember correctly, yung sinasabi ng Red Coat, planado yan eh. Planado ng araw yan. Diferensya, si Joe Masison, nagreklamo. Sabi ng Joe, bakit ko ibibigay sa inyo yung chairmanship ng
ng Communist Party of the Philippines. 50 taon kung mahigit na pinaghihirapan yan, ibibigay ko lang sa'yo. Gano'n lang nangyari ito, this is the truth. Kaya hindi natin yun. Kaya si Digong nag-alit. Bumaliktad si Digong kasi yung mga ibang generals natin, nilapitan din si Digong. Kaya bumaliktad si Digong, naging pro-military. Kaya dinabunan to yung communist. So we are still, na-save tayo dyan. But these are some of the initial efforts of China in controlling the Philippines. May historically, ang tagal-tagal na nang gusto tayo atakin ng China. For example, the armed forces in fact knows this. The armed forces knows this from the beginning, that yung ginagawa sa West Philippine Sea, matagal nang gusto gawin ng China niya. Except that, one, nung mga unang mga years, na andito pa yung Amerikano. So hindi nila kayang gawin yan. At saka nung panahon na yun, kaya pag sabi sa akin ng mga nasa Air Force, for example, mga pinaging defense, yeah, sir, ewan ko ngayon, pero nung panahon namin, sabi niya, China, magligay lang ng isang boy, floater, para markahin yung gaining place in the South China Sea. Ililipat na yung F-5 natin. May mga fighter jets tayo nung araw, F-5 ang tawag. Bubumbahin na natin. Walang pwedeng maglagay ng marker sa South China Sea. Within the territories we consider our own. Yun ang how our Air Force is doing this before. Kaya lang, may bago ang panahon. Nung araw, yung F-5, ay talagang magandang jet yan. Pero nung ako'y nasa defense na, binisipat mo yung Clark namin pa yung mga kanon. Nakita ko yung F-5. Yung F-5 natin katabi ng F-16. Yung F-16. Kung titignan mo sa malayo, tingin mo sa F-5, toothpick. Sa laki-laki pala ng F-16. Yun yung F-5. So there are new developments. At during my time, yung China, hindi pa masyadong technologically adept, no? In the defense system. Kaya, napakaba po. Hindi lang po. Ako lang ang kawawa niya.